Gagawa tayo ng no-bake na caramel cake. Okay, simula na ng bare months kaya simula na din natin ang paggawa ng mga recipe video para pang negosyo, panghanda, or pang regalo. Again, ang gagawin natin ay no-bake kaya sa mga walang oven, pwedeng nyo itong gawin at pagkakitaan. Para naman sa caramel sauce, hindi ko kayo pahihirapan dahil ang mga sangkap nito ay makikita lang sa palengke or sa grocery. So, unang gagawin natin ay ang ating no-bake na butter cake. Sa ating bowl, meron tayong all-purpose flour, lagyan natin ng baking powder, at lagyan din natin ito ng konting asin, tapos haluin natin. Okay, instead na butter ang gagamitin, para mas mura, margarine ang gagamitin natin. Pero kung may budget kayo, pwedeng butter ang gamitin. So, i-beat lang natin ito until maging soft. And ayan, ngayon naman ay ilagay na natin ang ating white sugar at i-beat natin ito until light and fluffy. Ayan, light and fluffy na siya. So, ngayon naman ay maglagay tayo ng 2 itlog. 1 egg at a time lang and mix after each addition. So, ayan, ito yung ating first egg. So, i-mix well na muna natin. And kapag hindi na visible yung una, mag-add na tayo ng ating second egg. Ngayon naman ay mag-add tayo ng ating dry ingredients by batch. I-alternate natin siya sa ating evaporated milk. So, haluin na muna natin ito. Tapos, kapag nahalo na, maglagay ka na ng ating evaporated milk. So, pwede kang gumamit ng 1/4 cup na measuring cup para pag-scoop ng ating dry ingredients. Ayan, na-mixan natin yung first batch ng ating harina. Ngayon naman ay maglagay tayo ng ating evaporated milk. So yes, pwede din na 1/4 cup yung gamit mo sa pag-scoop ng evaporated milk. So haluin na muna natin ito bago tayo mag-add ng second batch ng ating dry ingredients. So ganyan lang siya. So again, una, dry ingredients, haluin, tapos maglagay ng gatas, haluin, tapos maglagay ng dry ingredients, haluin, tapos gatas na naman, haluin, tapos mag-end ka sa dry ingredients. Ayan, so eto na yung panghuling paglagay ng evaporated milk. So isasabay ko na ang ating vanilla essence. Tapos ay haluin natin ito. Actually, yung vanilla essence ay pwede mong isabay sa paghalo kanina sa itlog. Nakalimutan ko lang, sorry na. And eto naman ang huling paglalagay ng ating dry ingredients. So haluin natin ito ng mabuti. And ayan, eto ng ating cake batter. So ngayon ay ilagay na natin siya dito sa ating lianera or pwedeng gumamit ng kahit anong cake pan. Etong gagamitin ko dahil sa clear packs ko siya ilalagay. Pero kung gusto nyo ng malaki na cake talaga, okay lang na gumamit ng malaki na cake pan or kahit ibang shape. So again, wala akong oven, so sa steam natin siya lulutuin. So nagpapainit na po ako dito ng ating tubig. I-divide natin ang cake batter into 5 equal parts. Pero kung gusto niyo naman na mas makapal dito, pwedeng i-divide into 4 equal parts lang. And ang ating lanyera ay may parchment paper at lightly grease. At ayan, ilagay na natin sa ating mga lanyera. Ngayon naman ay ilagay natin sa ating steam basket ang ating mga lanyera. Ayan. Okay, hindi kasya lahat. Ayaw ko din na pagpapatong-patungin yung ating mga lanyera. So, eto na muna first batch. Takpan natin ng malinis na tela. Okay. Ayan. Tapos, kunin ng takip. Ayan. Okay. And then, isalang na natin. Tapos, lutuin natin ito ng mga 25 to 30 minutes. I-check natin mamaya ng toothpick para sure na luto na. Ayan, so i-check natin. Mag-toothpick check tayo. And, hindi na siya basa, so okay na yan. Okay lang na may few moist crumbs, basta hindi na siya basa. So, hanguin natin ito, i-rest ng 5 minutes, tapos itanggalin natin sa ating lanyera. And peel the parchment paper off. Ayan, so na-rest na natin siya for 5 minutes. So, pwede nang tanggalin sa lyanera. And then, peel the parchment paper off. Pero sa akin, dumikit sa lyanera. And then, cool completely.
Okay, ngayon naman ay gawin natin yung ating caramel sauce or yung pang-coat natin sa ating cake. So, eto, meron tayong evaporated milk. Ayan. Meron yung cornstarch. Oops. Muscovado sugar. Milk powder. Tapos, i-mix na muna natin ito. Nakapatay na muna yung apoy, ha. I-mix na muna natin para matunaw ang cornstarch. So, ngayon ay buksan na natin ang apoy. Ayan. At lutuin natin ito until mag-thick ang kanyang texture. At ayan, makapal na ang ating sauce. So, ngayon ay maglagay tayo ng ating margarine. Ayan. Tapos, konting vanilla essence. Ayan. Mix na natin ito until matunaw ang margarine. Tapos, hanguin na natin at palamigin. And ayan, ito na yung ating mga cake na ilagay ko na dito sa ating clear pack. Ngayon naman ay maglagay na tayo ng ating caramel sauce. Ayan. Okay. Ngayon naman ay maglagay tayo ng ating topping. So, meron tayong chocolate syrup or pwedeng gumamit ng chocolate ganache at meron tayong whipped cream. Ang paglalagay naman ng toppings ay optional pero mas attractive ang cake kapag meron nito. And kayo na ang bahala kung paano nyo i-design ang caramel cake. At ayan, eto na ang ating no-bake na caramel cake. Ayan, so tikman na natin. May ginawa ako combination ng topping, chocolate at whipped cream. Ayan. Ayan. Ooh. Tignan nyo. Ayan siya, oh. Oh. Tikman natin. Super yum. Sarap. Sarap, me. Yum. Gustong-gusto ko yung caramel natin na sauce. Bagay na bagay siya sa ating butter cake. Pero, yeah, hindi siya butter yung gamit natin. Margarine. Pero masarap pa rin yung cake natin. And kung gusto niya siya fond cake ang gamitin, pwedeng-pwede. Or kung gusto din chocolate yung gamitin na cake, pwede din. Oh my God, ang sarap talaga ng ating cake. Parang natatempt ako, gusto ko rin siya maging negosyo. Humanda ngayong Pasko. Ang sarap niya, promise. Be, masarap talaga. Parang ayaw ko mamigay. Me. Oh my God, uulitin ko to. Gugustuhan ko siya. Siguro sa birthday ng tita ko, ito na yung gawin ko, pero yung ano, yung malaki. Ito kasi ano pwede pang ano, diba? Pang one person or dalawang person lang. Oh my God, sana magawa nyo to. Ang sarap niya talaga. So, wala na kayo masabi. Kung gusto nyo din ilagay sa microwavable, kung gusto nyo magluto mismo dun sa microwavable, gaya ng ginawa natin dun sa bitterness lava cake ni Miss Langga. Pwedeng ganon, pwedeng dun mo siya lutuin. Pwedeng maliit din na size yung gamitin mo na microwavable. Tapos doon ka na maglagay ng sauce. And oo nga pala, eto ay i-divide ko sa 5 equal parts, di ba? Kung gusto nyo na mas makapal yung cake natin, i-divide nyo into 4 equal parts. So, pwedeng ganon. Oh my God, wala ko ibang masabi. Malinamnam, nakakakilig yung lasa. Pak na pak talaga. So, ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! And oo nga pala, sa sauce, kung gusto nyo na konti lang ilagay, pwede, okay lang. Pero sa akin, okay siya na marami. Pero yun nga, kung gusto nyo konti lang, pwedeng pwede.
Pwede mo ibenta ng 80 to 100 pesos ang isa. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!